Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Kuya Don. Araw-araw ba tayo magdidilig ng halaman? At ang isa pang tanong, kung magdidilig tayo ng halaman sa isang araw, ilang beses? Unahin nating sagutin yung tanong na kung araw-araw ba tayo magdidilig ng halaman. Ang sagot ko po dyan ay depende sa klima at lugar ng ating kung saan tayo nakatira. Kasi halimbawa, syempre, nagtatanim tayo lahat, tapos sa iba-iba yung lugar natin, natural na maaaring iba-iba rin ang ating ang klima ng ating lugar. May mga lugar kasi na kahit tanghaling tapat, hindi gaano mainit, malamig. Meron din naman na kahit hindi umuulan pero lagi makulimlim. Meron din naman na laging maulan at meron din namang mga lugar na maalinsangan o sobrang init. Kaya ang pinakatumpak na sagot po diyan ay pagdating sa pagdidilig ng halaman, kanya-kanya tayo ng obserbasyon. Ikaw ang makakapagdesisyon yan kung kailangan mo nang magdilig ng halaman o hindi pa. Basta ang lagi kong sinasabi, kapag nakita mo na tuyo na ang lupa, magdilig ka na dahil kailangan na ng halaman ng tubig. Kapag ang lupa ay hindi pa naman tuyong-tuyo, wag muna magdilig. Kaya pagdating sa bagay na yan, walang tumpak na sagot dyan. Lahat tayo, yung sagot na kailangan natin, tayo rin yung makakapag-obserba. Ang isa pang madalas na tanong, kung ilang beses ba tayo dapat nagdidilig ng ating mga halaman? Ang sagot po dyan ay ganun pa din. Depende pa rin sa klima ng lugar na meron tayo. May mga nagtuturo o may mga nagsasabi na ang pagdidilig ng halaman ay ginagawa sa umagang-umaga, ibig sabihin yung wala pang araw, at ang susunod nito ay sa dapit hapon na o bago lumubog ang araw. Tama po yun. Pero dahil nga sa iba-iba ang klima natin, may lugar na sobrang init, pagdating pa lang ng tanghali, halimbawa nagdilig ka na sa umagang-umaga, pero pagdating sa tanghali, nakita mo na tuyong-tuyo na yung lupa, wag mo nang antayin na dumating pa yung dapit hapon para makapagdilig ka. Magdilig ka na agad kasi yun ang oras na kailangan ng iyong halaman ng tubig. Kasi kung halimbawa paulit-ulit na nangyayari ito, halimbawa isang buwan na tag-init sa inyong lugar at lagi mong hinahayaan na ganito, magkakaroon ng mas malaking damage sa inyong mga halaman. Mag-uumpisa yan sa mga dahon, makikita nyo yung mga dulo ng dahon, magkukulay brown yan hanggang sa magkakaroon ng mga diskolorasyon, hanggang sa pumangit na ng pumangit yung inyong mga tanim. Kaya muli sa mga nagtatanong kung ilang beses ba tayo magdidilig ng halaman, hanggat maaari, paabutin natin ng 2 beses. Una, sa umagang-umaga bago lumubog ang araw, at sa umagang-umaga bago sumikat ang araw, at yung pangalawa bago lumubog ang araw. Pero depende po yan sa klima na meron tayo sa lugar natin. Kapag tanghaling tapat pa lang, makita mo na sobrang tuyong-tuyo ng lupa, magdilig ka na agad kasi ito yung time na kailangan na ng halaman. Kumbaga masyadong nahihirapan yung halaman kapag drain na siya. So ito yung time na kailangan na nating magbigay kahit anong oras pa yan. Basta pag nakita mo na tuyong-tuyo na yung lupa at yung mga dahon niya lupaypay na, nakahandusay na dyan, kailangan magdilig na tayo ng ating mga halaman. Sa pagdidilig naman, kung gaano kalaki o yung edad ng halaman, ay doon din tayo depende kung gaano karaming tubig ang ibibigay natin. Halimbawa, kapag ganito na kalalaki yung mga halaman natin, dapat sapat lang yung tubig na ibibigay natin. Huwag naman yung sobrang bahang-baha na o kaya naman nalulunod na, dahil tandaan natin na mas nakamamatay yung sobrang tubig kaysa doon sa mga paminsan-minsan na nagkukulang sila sa tubig. Halimbawa ito yung tanim kong busitaw, medyo kumbaga sa tao mga kabataan na yan. So sapat lang na ibigay natin yung tubig at tansyahin nyo na umabot yung tubig mula doon sa ibabaw hanggang doon sa mga ugat. Pero kapag ang tanim nyo ay mga baby pa, mga seedlings pa lang o kaya naman ay mga kaka-transplant pa lang kagaya nito, ito po yung aking tanim na mga beetroot. Ayan, makikita nyo po yan, napakabata pa, kaka-transplant ko lang kahapon. So ibig sabihin, kakaunting tubig lang muna ang ibibigay natin. Wag naman yung bahang-bahana kasi hindi naman nila kailangan ng maraming tubig dahil yung mga ugat nila kakaunti pa lang naman. So ang pagdidilig, yung dami ng tubig depende sa tanim o sa halaman na ibibigay natin. Depende sa kanilang edad yon. Halimbawa naman ito yung tanim kong kamote. Ang kamote talagang
matakaw yan sa tubig. So dadamihan natin sila kasi ito yung mga kumbaga mga mature na yan eh. So ibigay natin yung sapat na tubig every time na tayo ay magdidilig ng ating mga halaman. Okay, sana nakatulong ang bidyong ito para sa mga naguguluhan at syempre lalong-lalo na doon sa mga beginners para meron kayong kaunting guide kung paano ninyo uumpisahan ang inyong gulayan sa bahay. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at muli ay maraming salamat sa inyong patuloy na panunood.